lampas sa mga salig-salig natin. Ang una ay ilagay mo ang patibayan ng lupa. At ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bisan, parang isang kasuutan na iyo'y parang isang kasuutan ng iyong mga papalitan at sila'y mga mapapalitan. Ngunit ikaw rin at ang mga tao mo'y hindi magkakawakas. Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay mga mamamalagi at ang kanilang binhi ay matatatag sa harapan mo. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sarap pong awit. The Lord's Supper po. The Lord's Supper. Song 308. Yung There's a Fountain po ang tanong. There is a fountain. Song 308 po. The Lord's Supper. With warring eyes, Lord, we admire the peace. Okay po, Song 308 po. Ready, sing. With warring eyes, Lord, we admire the peace prepared by grace. Come, Lord, and set our souls on fire and fill its heart with peace. These emblems of thy precious love by faith may we receive, and with a solemn pleasure prove we thy name believe. Second stanza po. No goodness of our own we bring, where sinners smile and pay. Christ is our all, of Christ we sing, and long to see His face. Oh, may we each with heart and tongue sing, worthy is the Lamb. To Him alone the praise belongs, and we'll adore His name. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po'y mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Proceed na po tayo sa ating text sa Acts chapter 15. Bali, tatalakayin po natin mga kapatid yung President of church-to-church settlement. Hindi po yung presidente ng president ng nation, kundi yung president, yung parang pattern or model ng church-to-church settlement. Kapag may mga nag-a-arise pong conflict or friction sa mga churches, pag-aaralan po natin kung paano isinesettle po sa Bible. So, dito po sa Acts chapter 15, basahin po natin. Dito po, basahin ko po sa from verse 1
Acts chapter 15. And a certain man which came down from Judea taught the brethren, and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. And being brought on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles, and they caused great joy unto all the brethren. And when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God hath done with them. So hanggang dyan lang muna po mga kapatid, at ito pong ating pag-aaral na to ay pwede po natin sigurong magamit sa ating kapanahunan. Tayo po munang manalangin, mga kapatid sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Ama, ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa aming pananambahan ito, Panginoon. Sa mga awitin at panalangin po, Panginoon, na aming dinala sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa kalayaang ito, Panginoon. May pagtitipong ganito po sa City of Santa Rosa, Panginoon, na ang inyong mga anak ay nagkasama-sama sa sandako upang kayo po ay purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat din po, Panginoon, sa mga bisita na aming makasama sa hapong ito, Panginoon. Naway kayo po ay patuloy na mapagbiyaya sa kanila. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Makasumpong po sila ng habag sa inyong paningin, Panginoon. At ganon din po kami, Panginoon, na inyong mga anak ay makasumpong din po ng kalinga at habag, Panginoon, sa inyo. At sa pamamagitan po ng mga salita, patuloy po kami matuto at magsitibay sa pananampalataya sa aming Panginoon sa Kristo. Palaguin niyo po na patuloy ang iglesia ito sa Santa Rosa, sa biyaya at pagkakilala sa aming Panginoon sa Kristo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan na nakikita niyo po, at ganoon din po sa lahat ng aming mga karumihan. Kami po ay nagkasala sa inyong harapan. Kami po naway kahabagan niyo at patawarin, makasumpong po ng hapag, Panginoon. Kaya po kami ng tamang espiritu at malinis na puso, Panginoon, sa pagsambang ito. Gabayan nawa kami ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Lahat po ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So ang atin pong pag-aaralang ito ay kailangan din po natin makita yung importance ng church-to-church settlement o yung pag-uusap po pag may mga problema po. Kailangan din pong makita natin kung paano dinidil ng early church yung mga issue, lalong-lalo na po pagdating sa salvation. Yun po yung nasa verse 1. At dapat din po nating matandaan o makita na itong church ng Antioch, yung mga minister dito, si Paul, si Barnabas, at yung others po ay nasa ano po sila, nasa kapareho din po sila ng churches. Itong church na to sa Antioch, kapareho din po sila ng churches sa Jerusalem. Makikita po yan natin mamaya sa ating pag-aaral. At sila po yung nagkakaisa, ang mga elders ng church at ang kabuuan ng church. Isa pa pong bagay na kailangan nating makita, to notice also that the biblical and peaceful argument na dapat pong mag-settle kapag may mga issue po sa church. So open po ang bawat member ng church, nagmi-meeting po yan sa kabuuan. Doon na pinamumunahan ng elder, kung walang elder ng deacon, pero open po yan, pantay-pantay po sa discussion yan. Yung church po bibigyan ng kalayaan magsalita sapagkat may mga member din naman na alam ang salita ng Panginoon, may idea. So, kailangan po yan. Mostly dito sa ating makikita rito po, mga elder. Tapos ay makita rin po natin kung yung apostolic and biblical judgment doon sa mga issue na masesettle sa ating pag-aaral. Ang objective po natin sa pag-aaral na to ay para matutunan kung paano mag-handle ng mga friction and conflict sa church. Kasi minsan po hindi rin naiiwasan, nagkakameron po niyan ng mga ganyang usapin. And then, main objective is to obtain a right president o yung model of the church of Antioch and the church of Jerusalem. Maging model natin sila, maging pattern natin sila
sa pagsusolve natin ng mga problema. Kasi talagang yung mga churches na sa Jerusalem, sa Judea, yan yung mga pattern churches na ginagaya po ng mga taga Thessalonica doon sa 1 Thessalonians chapter 2. Example po sila, chapter 1. Model po sila ng mga Gentile churches. So yan po yung, kasi nung mga panahong yan, nandiyan pa po ang mga apostles. And then, pag natutunan natin yung mga pattern na yan na dapat nating i-apply sa kasalukuyang panahon natin, yan naman po yung ating, kumbaga, yan yung magiging basihan natin para pag nagkakameron ng kaunting conflict sa church, may apply natin itong mga salitang ito. So, ang dilema dito, na makikita natin, yung conflict o problema, sabi po rito sa verse 1, punta na po tayo sa text, "And certain men which came down from Judea taught the brethren, and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved." So yun po yung problema. Certain men which came from Judea, nagtuturo sa mga brethren sa church ng Antioch, hindi sila talagang taga-rona, pero nalakas na loob magturo, "Except ye be circumcised after the manner," ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo mga liligtas. Ang bigat po ng kanilang turong ito kasi talagang mahirap at wala pong kaligtasan pagdating sa New Testament sa kautusan ni Moises, hindi po yan. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 10 to 30, wala po diyan. Doon hindi po natin babasahin 'yon. So ito po yung nakita natin sa verse 1. And then ano po yung pagka may mga ganitong nagtuturo, halimbawa sa Church ng Santa Rosa, may mga dumating na ganyan na magtuturo na salvation by work at ibang salvation by membership or salvation by Armenian way of salvation. So siyempre may tatayo sa church talaga ng Panginoon. Kaya dito sa verse 2, ito po yung mayroong reaction ang ilang member dito ng church. Sabi rito, "When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question." So, may reaction agad. Kasi nadidetect, pagka ang church ay tunay na church ng Panginoon, meron po agad detection. Sabi rito, "had no small dissension." Hindi kakaunting pagtatalo, disputation, argument. Mainitan ito, yung talagang matinding pagtatalo to. Yun po yung ibig sabihin ng dissension, parang sa discussion, nagkameron ng friction. Ayan, yung hindi pagkakaunawaan. Kaya nga, kung nagkaunawaan lang sila, di dapat hindi na pupunta ng Jerusalem itong dalawa at saka yung other. And then, disputation, nagkameron po ng debate, yung mutual questioning, yan po ang ibig sabihin ng disputation pag binalikan natin yung original word. So yan po, ito naman po ngayon ang nakikita nating job o trabaho ng mga elder ng church. Kung walang elder na pastor at may deacon ng church, sila po yung makakadetect agad nito at sila po yung sasalan. Yun po kasi ang mandate sa kanila ng Panginoon. Maging si Paul doon sa mga elders nung sila ay maghihiwalay doon sa Melita po ba yun? Yung mga elders po ng Ephesians sa Acts chapter 20 sa bandang huli, tinagubili lang po ni Paul sa Acts chapter 20. Tingnan po natin sa Acts chapter 20, Acts 20 31. Sabi po rito sa 28 muna po ng Acts chapter 20. Ganito po, pag may nagpapasok ng maling doktrina, ito po ang trabaho. Kaya kung magkakameron kayo ng elder or deacon sa church, ito po sila po ang parang defender po ng truth kapag may papasok na ganyan. "Take heed," sabi po rito sa verse 28, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood." Then sa 29, "For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock." Yan, may nakapasok naman sa ito, parang yung sa Antioch chapter 15. May napasok po sila. And then ang sabi po rito, "Also of your own selves." Di ba po ang pakilala, mga kasamahan. "Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them." Kaya yan kaya mabuti may Paul at saka may Barnabas at marami po silang
marami po silang sumalag doon. Pero talagang si Paul at si Barnabas talaga po ang parang nakipagtuligsaan. Tapos sabi rito, sa verse 31, ito, sabi sa mga elder, therefore, watch and remember that by the space of 2 years I cease not to warn everyone night and day with tears. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. Yung mga itinurong yun ni Paul, yun ang may kakayahang mag-build up o magpalakas, magpatibay sa church, and to give an inheritance among all them which are sanctified. So yan magbibigay ng mana, ng pamana doon sa mga binanal, na mga build up din ng salita ng Panginoon. Yun po ang iniwan, the word of His grace, yung mga naiturong whole counsel ni Paul dito sa mga taga-Epesong ito, sa mga elder, yun ang gagamitin nila, yung mga word na yun. Doon ipinagtatagubili ni Paul, kasi alis na nga siya eh. Yung turo, parang ganito, kapag nag-organize ka ng church, siyempre may mga, tulad ni Paul sa First Missionary Journey, from Acts chapter 13 to Acts chapter 14, doon sa Galatians region, nag-mission po siya, kasama si Barnabas, doon sa First Mission Journey po nila. At sila po ay, through the grace of God, nakapag-produce ng mga churches, at nakapag-produce na by the grace of God ng mga elders sa church, at nakapag-ordain po, bukod sa nakapag-baptize po sila. Marami po mga churches ang na-plant nila doon sa Galatians region. Kaya po ang Galatians ay plural pagka Galatians, churches to Galatians. Ganyan po, tapos nung pag-aalis po ang isang mangangaral dyan, tulad ni Paul, iniiwanan po yan sa kamay ng Panginoon. Ikinukomment po yan sa kamay ng Panginoon, pinagtatagubilin. And to the word of His grace. Kaya dapat, bago i-organize ang isang church, ay matibay na po. Na build up na, sanctified, at alam nila yung inheritance, yung mana, yung kanilang hope sa kalangitan. Kaya matibay, kung maaari, dapat at least may officer na mangangalaga sa kanila, katulad ni Paul, ni Barnabas, para kung dumating ang ganitong mga pagkakataon ay meron silang defender. So yun, nakita natin na nagkameron ng friction, dissension, disputation, si Paul at saka si Barnabas dito po sa ating nabasa. Ngayon, tingnan po natin dito sa verse 2. Ito po yung proposed means para ma-solve yung problema. Ito po yung solution. Meron silang naisip. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined sino yung they, yung church. Kaya under the authority of church, kahit may elder at may deacon dyan, o mga prophet, mga officer po ng church to, sila po ay under the authority of the local church. Yan po. Sabi po rito, sabi po rito, they determine that Paul and Barnabas, ang nag-determine po ay yung they, yung church, na si Paul at si Barnabas, parang inassign nila ng church, inappoint si Barnabas at si Paul, na sila yung, at with other member, sila po yung pupunta sa Jerusalem. Sila yung magbe-verify. May verification po ito. Determine that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem. Bakit? Unto the apostles and elders about this question. So, nasa Jerusalem po, buhay pa noon ng mga apostles, at ang mga apostles ang nag-receive ng mga doktrina, ng mga turo directly sa ating Panginoong Kristo. At yung mga apostol, magbe-verify sila kung galing nga sa kanila yun. So, dapat ganyan po ang ugali ng church kapag may pumapasok na hindi maganda. Aalamin, iti-trace yung problema. At ang traceability nila papuntang Jerusalem. Kasi galing Judea itong mga to. Na ang Jerusalem nando sa lugar ng Judean region. So nakita po natin mga kapatid, sila pupunta sa mga apostles and elders dahil sa usapin ito. And then sa 3, makikita po natin na church ang nag-determine, ang nag-appoint or nag-assign doon sa dalawa at doon sa kasama pang iba para pumunta sa Jerusalem, para sa apostol. And then,
ang church din po ang naghatid sa kanila. Tingnan niyo po, ang ganda po ng takbuhan dito. And being brought on their way by the church, inauthorize sila ng church, inihatid pa sila ng church, they passed through Phoenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles, and they caused great joy unto all the brethren. So, dumaan po sila. Ano po sila? May consent ng church, kaya sila nakaalis, inihatid po sila ng church. Papunta doon sa way, doon sa hindi naman hanggang Jerusalem, inihatid po sila sa daan ng church. So ganun pong ka-graceful ang church ng Panginoon sa mga pagdating po sa mga pagsusolve ng mga problema. May kakayahan po silang mag-assign, mag-solve ng mga problema. Meron silang yung mga proposal po nila ay tamang-tama. Talagang saan sila pupunta, magba-verify doon sa church ng Jerusalem. At nandun din, may mga elders din po doon, may mga prophet at may mga apostles. So nakita natin mga kapatid, dito pa lang sa start ng ating pag-aaral, malinaw na iginagalang ng mga elder ang desisyon ng church. At ang church nga, doon ng mga elder na sila, prophet, ang church pa rin ang nag-a-assign. Hindi katulad sa ating kapanahonan ngayon, may ticket na sa vapor, may ticket na sa aeroplano, buo na yung plano, buo na yung program, saka palang malalaman ng church. Patatanguin na lang ang church. Pa-e-email na lang ang church. Mali po yun. Pinag-uusapan muna yan. Ang church nga ang nag-propose, ang nag-assign. So mali po yan. Kung magkakameron po ng elder dito, huwag niyo pong gagawin yon, yung solo flight. Mali po yun. Manipulation po yun. Hindi po matutuwa ang Panginoon sa ganun. So, yan po nakita natin. And then they passed through Phoenice and Samaria. Tapos hindi agad sila diretsong yung pag-alis nila, diretso agad sila ng Jerusalem. May mga dinaanan pa po sila. Ito po yung mga lugar na dadaanan na kung saan may mga churches din po dito. May mga mananampalataya dito sa Phoenice at saka sa Samaria. Ito po ay parang nasa pagitan ng Antioch. Bago ka pumunta ng paahon sa Jerusalem, dadaan ka muna dito sa mga bayan na to. At ibinalita nila kung paano ang Diyos nagligtas, yung conversion ng mga Gentiles sa verse 3, ipinahayag po nila, ibinalita nila doon sa mga dinaanan lang mga churches na yan. At makikita po natin dito, ito pong Antioch na to, nasa Syria. Nag-travel po sila by way of Phoenice and Samaria, papuntang Jerusalem. At ito pong travel na to, hindi kasing bilis ng ating travel ngayon. Dati po ay pwedeng nakasakay sila sa isang hayop or pwedeng naglalakad. At sabi nga po ay pwedeng mga ilang araw din itong travel. Ito. Hindi katulad sa atin, pag travel tayo ng kahit nga punta Mindanao, isang mula sa airport, oras lang. Hindi pa abot ng 2 oras. Mas dito pa nga nagtatagal sa land travel, nata-traffic. Pero doon ng mga panahon yun po ay several days bago ka makarating doon sa lugar na yun. Kasi from Antioch to Jerusalem, it takes 300 miles. Ganyan pong kalayo ang ita-travel nila just to verify lang kung galing sa kanila itong turong ito. Ito mga nagtuturong ito ng salvation by circumcision na manner ni Moses, kautusan ni Moses po. So imagine, just to settle yung issue ng salvation by circumcision, nagta-travel sila ng ganyan kalayo. At hindi lang ang isa, hindi lang ang dalawa, may kasama pa po sila. So ganun po ang church gumalaw sa New Testament. Pangatlong bagay, makikita natin yung reception naman ng church. Di inihatid sila. Ngayon tingnan po natin ang sa verse, may consent ng church, may authority ng church, hindi basta umaalis. Church ang nagbabalak, church ang nagpaplano, church ang nag-a-assign. Then sa verse 4, and when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God hath done with them. Katulad ng i-declare nila doon sa Samaria, dinaanan nila Samaria at Phoenice. Pagdating nila, i-declare uli nila doon naman sa Jerusalem yung ginawa ng Panginoon doon sa Antioch. Doon sa mga karating din ng Antioch. So ganun, ibinalita nila yung, nag-testimony po sila ng mga nangyari.
na ginawa ng Panginoon. Kung paano yung mga miracle, kung paano ang Diyos nagligtas, yung mga wonders na ginawa ng Panginoon sa kanila, sa kanilang kalagitnaan. And then, inihatid ng church, and tingnan niyo po yung church to church, makikita niyo po dito, yung authority ng dalawang church. Napaka-ganda po eh. Ang sabi po rito, ng takbuhan ng mga panahon yun, when they were come to Jerusalem, they were received of the church. So, church to church. Church sent, church received. Ganun po ang nakita natin dito sa at tinanggap po sila ng mga kapatid, ng mga apostles, tinanggap po sila ng mga elders sa Jerusalem, tinanggap po sila ng church ng Jerusalem. Si Paul, Barnabas, and other nakasama po nila. Ganun po ang ating maliwanag na nakikita rito na iginagalang po ng church yung nag-send na other church. Basta mga churches po ng Panginoon. Then, dinado na po si Paul. Dito po magkakameron ng conference. Magkakameron po dito ng meeting or conference. Kung ano mang gustong nating magkakameron po ng pagpupulong, ng pagmi-meeting at pag-uusap tungkol doon sa problemang dumating sa kanila sa Antioch na bine-verify nila kung dito talaga galing sa mga apostles. Kasi hindi yun ang pagkaunawa ng church ng Antioch eh. Naturuan sila ni Barnabas, naturuan sila ni Paul, pero hindi ganoon hindi ganoon po ang pagkaunawa nila eh. Kasi kung ang pagkaunawa nila ay salvation by circumcision, hindi na sila pupunta ng Jerusalem. Ibig sabihin, iba. Salvation by grace ang kanilang pagkaunawa ng salvation. Hindi salvation by works sa kay Moises. So nagkameron po ng conference from verse 5. Ito na po. Makikita po natin dito yung mga pag-uusap from verse but nung nando na po sila, sabi rito, but there rose up certain of the sect of the Pharisee which believed. So may mga Pariseo rin po na sumampalataya, saying that it was needful to circumcise, kaya lang ito paniniwala nila, it was needful to circumcise them, yung mga Gentile sa Antioch, and to command them to keep the law of Moses. So may mga sa church pala, merong na-convert na mga humahawak pa rin ng ganitong turo. Kaya kailangan pag-usapan. Kasi sa church talaga ng Panginoon, hindi naman hindi naman bultuhan po talaga yung pagkaunawa sa lahat ng turo eh. Yan po ay habang tumatagal, natututo ang church. Ngayon, may nangahawak pa rin po palang ganito, yung mga Pariseo na na-convert. At sabi po rito, ay ini-insist po nila yung law of Moses ay kailangan needful, sabi po rito. Parang yun din pumunta, may katulad din pala yung pumunta. Pero walang command po, walang sinent na ganun po ang Jerusalem. So, tuloy po natin. So nakita na po natin, in-insist nila, tapos makikita po natin dito sa verse 7 to 11, yung kung paano ang mga apostles, yung mga elder ng Jerusalem at saka si Paul, si Barnabas, makikita po natin dito kung paano sila mag-handle ng discussion. From verse 6, sabi po rito, and the apostles and elders came together for to consider of this matter, and when there had been much disputing, yan, hindi may iwasan talaga sa mga usaping ganyan. Peter rose up, tumayo na si Peter sa verse 7, and said unto them, men and brethren, you know how that good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. So kinukwento ni Peter, ang pagkatapos ng maraming pagtatalo, tumindig po si Peter at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na ng unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo, sila'y magsisisampalataya. Ano yung ikinukwento po rito ni Peter? Yung experience niya nung ginamit siya ng Panginoon sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10. Na ini-rehearse naman po niya doon sa Acts chapter 11. Kasi nga napapagbintangan siyang nakikisalo sa di pagtutuli. Nung rehearse naman ni Peter, naniwala na yung mga kapatid na Hudyo. At ito yung sinasabi niya. Then nagpatuloy po siya sa kanyang discussion, sa kanyang dinidiscuss. At sa verse 8, and God which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost,
even as He did unto us. Binigyan din yung mga Gentile, yung kina Cornelius. And put no difference between us and them. Walang pagkakaiba ang ginawa ng Diyos sa mga Hudyo at doon sa mga binuksan ng mga Hentil. Purifying their hearts by faith. So, pinupurify ang hearts by faith. Di po ba na-topic na natin dati yung justification by faith? Na once na ipinagkaloob na sa iyo yung faith ng Diyos, ni Christ, ang kasunod nun, i-justify ka. I-declare kang innocent, righteous sa hukuman ng Diyos. At purify ka na, nilinis ka na, binanal ka na. So yun po yung nagiging standing ng isang tao na may nabinigyan na ng pananampalataya. Doon sa time na yon, nagkakaganito. And then, isisealed sa iyo, according to Ephesians chapter 1, verse 13, ang Holy Spirit of promise. Na siyang patutuo hanggang sa araw ng katubusan, sealed ka nun. Meron kang assurance na ikaw ay pagmamayari na ng Diyos at hindi ka na makakawala sa Diyos. Ikaw ay Kanya. Hindi mo na pagmamayari ang iyong sarili. Silyado ka na. Pagmamayari ka na nung naglagay ng seal ng noong tatak na yun. So yun ang sunod-sunod nangyari. Kaya sabi po ni Peter, yan po, ni Apostle Peter, ang sabi rito, purifying their hearts by faith. Then tuloy po natin sa verse 10. Now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples? Tinetempt pala ang Diyos kapag ibinabatas mo yung batas ni Moises sa mga Gentile. To put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers, kahit yung ating mga magulang, nor we, kahit tayo, were able to bear. Hindi kaya. Hindi natin kayang dalahin. Mahirap yan mabigat yung mga kautusan ni Moises. But we believe that through the grace, nagturo na ng salvation by grace, kinontra na ni Peter, yung sinasabi doon sa Acts chapter 15 verse 1 na salvation by circumcision after the manner of Moses. Ito, kinontra na. Yan po ang kagandahan na pwede kang magsalita pag alam mo ang Word of God, alam mo ang kalooban ng Panginoon, bakit hindi ka mag-discuss sa gitna ng mga kapatid? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved. Hindi sa circumcision ni Moses, even as they, katulad din nila. Then all the multitude keep silence and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders had wrought among the Gentiles by them. Nakikita po natin dito, nung magsalita po si Peter dito, nanahimik po ang church. May napapansin po kayo mga kapatid, kahit hindi sila nagkakasundo agad sa discussion, kapag may nagsasalita, tumatahimik sila. They held their peace. They held their silence. Ganyan po dapat tayo. Pag may discussion tayo sa church, mga men, huwag tayo magsasapawan. Isa-isa lang. Yan ay nasa 1 Corinthians chapter 14 yung sa speaking in tongue. Hindi dapat sabay-sabay. Nung may gipang ganon, dapat ay sunod-sunod, tapos may mag-i-interpret, at by the most tatlo ang pinakamarami doon sa speaking in tongue. So, ganyan po dapat, yung may tatahimik muna yung congregation. Kapag may magsasalita na, papasok na siya, humuhudyat na. Hindi ko alam kung paano sila humuhudyat na. Ako naman, hindi ko alam Hindi katulad sa atin ngayon, singitan Ngayon, parang minsan may pagkukulang din tayo. Maging ako. Kailangan kaya ka tayo nag-aaral. Para tayo maging para matuto tayo dito sa kanilang example. Kasi yun ang topic natin president. Ibig sabihin, model sila. Gagawin natin silang model. So, nagsalita si Peter, from verse 7 to 11, pinakinggan siya, nagturo siya, kinontra niya yung mali, itinuro niya yung salvation by grace, at itinuro din niya yung justification, purifying your hearts by faith, justification by faith, salvation by grace, at hindi salvation by the law of Moses. Sa pagsunod. Nagtahimik po sila. Basta may nagsasalita, ang nakikita ko rito tumahimik. Una si Peter, tapos ngayon ito, sa verse 12, then all the multitude keep silence, tumahimik ulit pagkatapos ni Peter, and gave audience to, kanino? Kay Barnabas naman and Paul. Tapos ito, sinabi na, nag-testimony sila, nag-declare sila, what miracles and wonders had God wrought among the Gentiles by them sa pamamagitan nila. Ayan. And then, so hindi ko alam kung gaano kahaba sila nagsalita, hindi ko alam kung summary lang ito ng Bible,
sa verse 13, ito na naman, tapos na magsalita si Barnabas at saka si Paul, and after they had held their peace, James answered, si James naman. So Peter, Paul and Barnabas, they held their peace, and then si James naman po magsasalita. Ano naman payo po ni James? Ano kanyang argument naman? And after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me. So, then sa verse 14, ito yung kanya pong ito po yung kanyang parang preaching o pag-share. Sabi po dito, yung argument naman po ni James, Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles to take out them a people for His name. Sinuportahan niya yung sinabi ni, ang galing sinuportahan niya yung sinabi ni Peter. Itong Simeon, si Peter po ito, isa po yan po sa pangalan ni parang inulit lang, Simon Peter, kaya lang dito Simeon. And tinignan ko rin naman po ito sa isang ibang komentary kay John Gill, nakita ko parang si Peter nga po ang tinutukoy dito. And to this agree the words of the prophets as it is written, after this I will return and ito naman prophecy, and will build again the tabernacle of David which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up, itatayo ulit. That the residue, pag sinabi residue, remnant of men, might seek after the Lord, yung po yung mga elect, and all the Gentiles, upon whom my name is called, mga elect Gentiles, say the Lord, who do it all these things. Tapos sabi ni James, known unto God are all His works from the beginning of the world. Parang kinonfirm lang, parang itinuro, binigyan ng diin ni James na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos na itong prophecy ito mangyayari kasi nga ito ay itinakda na ng Diyos. Ipinakita rito yung sovereignty ng Diyos. Known unto God are all His works from the beginning of the world. Tapos ito, kung atin po makikita ay ito pong James na to, mga kapatid, baka malito po tayo. Itong James na nagsasalitang ito, apostles din po ito. Si James. Ito po ay tinatawag na son of Alphaeus, the brother of tinatawag siyang minsan na the Lord's brother, itong James na to. Kasi sa Matthew chapter 13 verse 55 mababasa niyo yung James na yan. Merong si Joseph, si Judas, meron pang isa, tsaka ito si James na to. Ito yung mga kapatid ng Panginoon sa laman. Para bagamat wala naman siya talagang human father, pero kapatid niya to kay Mary. Ito pong si James na to. Yung isa pong James patay na. Ito po ang ating pinag-aaralan ay Acts chapter 15. Sa Acts chapter 12 pinatay na po ni Herod yung James na brother of John. So ibang James po ito. Ito po yung buhay pa nung time na to. So tuloy po natin. Nakita natin in agreement yung kanyang argument nung kay Peter, tapos bumanggit siya ng mga prophecy sa Old Testament, sa Amos chapter 9, 11 to 12, binanggit niya po yon, yung prophecy na yung binanggit niya that the residue of man might seek after the Lord sa verse 17. Tapos ito po yung makikita natin dito, yung nag-offer po siya ng judgment si James. Minsan po, pag nag-argument tayo, nagkameron tayo, minsan ay nag-o-offer po tayo ng judgment. Kaya po nauna natin napag-aralan dati yung judge righteous judgment eh. So dito papasok po, kapag nagdi-discussion po ang church, at nagsesettle ng mga conflict at counting problema, at malaking problema, nagkakameron po dyan, ang una nagkakameron dyan, isang kapatid, magkakameron ng judgment. So titingnan nyo yun, babantayan nyo kung according to the word. Pagka yung judgment na yun, gagawa sang ayunan. Sabi po ni James dito, pagkatapos niyang ipahayag yung sovereignty ng Panginoon sa 18, sa verse 19, wherefore my sentence, yung parang sa kanya lang yon, that we trouble, yung hatol niya, judgment niya, wherefore my sentence is, that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God. So wag na nating i-trouble, wag na nating gambalain yung mga Gentiles na nanampalataya sa Diyos, na turn to God. And then, but ito yung suggestion niya. But that we write unto them that they abstain from pollutions of idols. Ito po ay, itong bagay na to ay, ito na lang yung parang sa kautusan ni Moises, ito na yung
hindi lahat ay pinapapasan, kundi ito lang mga necessary things po ito nung panahong una. But that we write unto them that they abstain from pollution of idols, so mag-abstain po sila doon, mangilag, and from fornication, so fornication, iiwasan din niya ng church, pakikiapid, and then, and from things strangled, yung mga binigti, wag kakanin, and from blood, sa dugo, nung time na yon. Ito po ay nung mga panahong yon. May mga komentary po kasi bakit yung mga bagay niyan ay sa panahon natin ngayon parang hindi na umiiral, pero noon umiiral. May nabasa po akong komentary mga kapatid na nung mga panahong yon ay sa church mix pa po ang mga Hudyo at ang mga Gentile. So sa komentary po ng nababasa ko, mga Baptist din, mga forefathers natin, ang kanila pong comment ay kaya ipinagbawal itong binigte at saka itong pagkain ng mga inihandog sa Diyos-Diyusan at saka itong dugo, may mga present pa ng mga time na yun ang mga Hudyo. Pwede mo kasing, di ba, dapat hindi mo ma-offend yung mga Hudyo at kahit yung mga Gentile, dapat hindi magkatisuran eh. Kaya yan ang komentaryo nila. So hindi ko alam ang lalim ng anong ito. Pwede rin namang talaga sinusunod nila yung kung ano yung original na design. Kaya hindi pinakakain yan. For the life of the flesh is in the blood. Pwedeng yun namang yung kahon yun. Yung iba yun eh. Yun ang kay Spurgeon nata eh. So para magkaiba si Spurgeon at saka si John Gill. Bagamat sila ay isa yung church na pinagpastoran. So sa atin naman panahon hindi na issue yan. Malaya mong magagawa ngayon basta wag ka lang matitisod. Halimbawa itong mga panahon ito talaga matitisod mo mga Hudyo eh. Pag kinain mo yan eh. So sa ating panahon wala na namang Hudyo. Ngayon kung may nag-abstain, wag mong anong tawag doon sa atin sa Batangas, wag mong andirain. Wag mong anuhin. Yung hindi kumakain, sabihin na natin mahina sa pananampalataya o nag-iingat, pwedeng sa health or spiritual ang kanya gusto niya mag-glory sa Panginoon. Wag mong inggitin, wag mong pakitaan na kinakain parang inaasar mo pa. Wag naman ganoon. Hindi naman ganoon ang pagkakapatira ang tinuturo ng Bible. Wag mong i-offend. Pero sa atin hindi na masyadong issue to. Malaya na tayo kung anong gusto natin. Yun nga lang, wag tayo mag-offend ng kapatid. Hintayin nating lumakas. Or baka tayo mali, baka siyang tama. Tingnan natin. Mga ganoon, small difference yun, hindi ko pinapatulong masyado yun. Hindi tayo strict dyan bilang church. Basta wag tayo mag-offend. Pakundangan na natin yung damdamin niya. Kasi kapag iniligtas din niya ni Kristo eh. Nasaan na ba tayo? Nandun tayo, yun, mag-abstain doon, nabigyan ko lang ng kaunting komentary to na nabasa ko rin naman sa komentary, magkakaibang komentary. For Moses of all times, sa verse 21, hath in every city them that preach him, being read in the synagogue every Sabbath day. Parang yun ang dahilan eh. Then please it, the apostles and elders, with the whole church, tingnan niyo po mga kapatid, meron na namang, involved na naman dito yung yung kailangan ma-please mo yung whole multitude eh. Doon sa iyong idinidiscuss na yun kapatid, dapat ay biblical, kung sa ating kapanahonan, dapat according to the apostles, to the doctrines of the apostles, according to the law of Christ, para ayunan natin siya kung sa atin mangyari yan. At dito makikita
natin. For as much as we heard that certain men went out with your words, subverting your souls, saying ye must be circumcised to keep the law, and keep the law, to whom we gave no such commandment. Wala kami ganong utos. So, nilinaw, kaya maganda rin nag-verify eh. Kasi nalilinawan na hindi galing. Kasi minsan baka ipagturo ng mga Jerusalem, bakit ganun? Kaya maganda na rin po yung munta. Mismo sa kanila na marinig. Yan ang nakita natin maganda rito. Gumawa sila ng sulat, sabi rito, itinanggi. Sa sulat, nakasulat na itinanggi nila. Sapagkat kami nabalitaan ang ilang nagsialis sa amin ay nangagbagabag sa inyo ng mga salita na silisin sa iyong mga kaluluwa na sa kanila hindi kami nag-utos ng anuman. Pero nagsialis sa amin. Pumunta naman, nakita natin dito, tapos may ibang tinuturo namin. Tapos sabi nito, it seemed good unto us. So, minagaling namin ng church, being assembled with one accord, yung church sa Jerusalem, to send, nag-assemble sila, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul. May beloved Barnabas and Paul na with other, na member ng Antioch, at may sulat ng pinadala para ma-confirm, para hindi lang yung pag-uwi natin, di ba? Uwi kayo sa Santa Rosa, nag-verify kayo sa San Pablo, may notice on pagbalik nyo, kayo lang dapat, di ba? Kasi mga elder yan eh. Pero bakit? Napaka-sensitive. Bakit may padala pa sa sulat? So, ganun kaingat. Ganun kaingat po ang mga churches. Noong panahon una, na siguro maganda kung ating kaya. Keeping of records. Tama, may keeping of records pag may sulat. Kaya kayo, pagka kayo may mga, ano ba, na disqualified or na discipline at naibalik, may maganda rin, may quadrant kayo, may record po ang church. Church record po ang tawag. Baptize, maganda na rin po yan. Kaysa yung yung wala kayong alam pag tinanong. So, maganda po yung may record. Tapos sabi rito, it's good unto us being, nabasa ko na. Tapos sabi rito ay 26 men that have hazarded their lives for the name, balikan ko 25. It seemed good unto us being assembled with one accord, itong pasya na ito ng church ng Jerusalem, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul. So may letter, may beloved Barnabas, at bukod sa letter at kina Barnabas, nagpasama pa nang magko-confirm na si Silas at saka si Judas. Well, matindi pala ang takbuhan ng mga churches, no? Matindi pala mag-verify, no? Matindi rin po pala doon, napakaganda pala ng kanilang halimbawa sa ating na pwede nating gayahin. We have sent therefore Judas and Silas, who shall also, bukod doon sa sulat at bukod doon sa bibig ng dalawang isinugo ng Antioch, magsasabi rin, who shall also tell you the same things by mouth. Kailangan terno-terno, pareho-pareho. Yung nasa sulat, yung sasabihin nila po Barnabas, at ni Judas, ditong taga-member na Jerusalem. Napaka-sensitive na po ng ganyang bagay. Kasi doktrina po usapan dito sa salvation. Dapat po talaga pag salvation ang usapan, salvation. Alam mo, okay pa tayo pagka talaga may tama. Huwag yung palampasin. I-verify nyo kung sino, kung saan galing yun. Baka naman yun tulad ito. Wala naman palang utos ang mga ang church, kahit ang mga apostles, yung elders, kahit yung church, wala naman palang utos na gano'n. Basta sila umalis at nagturo ng gano'n sa ato. Unauthorized. Kaya pag unauthorized, usually, pag unauthorized, laging bulyaso eh. Kaya sa akin, panahon na, basta unauthorized. Basta hindi ka nagpasya, at pinaraso lang ng isang tao, ano yan, papalpak yan. Ulitin, magbabalik back to Syria, ulitin yan. Yan yung nangyayari. So, napakalaga po ng gano'n. At yun din po, pagdating doon, ang sabi, that he abstained from meats, sa 29, offered to idols. Kung kanina sa sulat, hindi na sasabihin by mouth kung ano, ito po yung sulat, that he abstained from meats, offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication,
from which if you keep yourselves, you shall do well, pay well. Ito yung sulat. Tapos when they dismiss, they came to Antioch, and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle. Yan, nakita na po natin dito, nagkameron na po ng conclusion ang representative ng church at saka yung church sa Jerusalem na ganito ang gawin, na sumula. And then, umuwi lang po sila sa Antioch, and then, nakaready na rin po, and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle. So yung sulat na galing sa Jerusalem na pagpapatunay na mali yung itinuturo ng naunang pumunta at salvation by grace din kami, at katulad ninyo, katulad ng mga pagkaligtas sa Hudyo at sa mga Gentile, salvation by grace, yun ang pamano. At sumulat sila na huwag atangan ng mabibigat na pasanin ang mga Gentile na bumaling sa Diyos, kundi ito lang mga nararapat na bagay na kayo mag-abstain sa fornication, kung makikiapid, huwag kakain, umilag sa mga ihandog sa Diyos-Diyosan, yung mga pagkain ihandog sa Diyos-Diyosan, yung mga biligte, at yung dugo. So yun. Tapos, yun lang, ay yun may kaya-kaya ng pasanin. Yung time na yun, kasi hindi naman salvation na ano doon. At hindi na mag-aangga na yun. Kasi pag circumcision, lahat kaya may ano ka may pananagutan ka, ano pa tawag doon? Pag ito'y tinuli, ikaw ay, ano ba tawag doon? Babatasan kang sundin ang lahat ng kautusan. Ganun kabigat katulad sa Old Testament. Ang dami nilang mga seremonya, lahat yun. Kaya hindi na. Yun na lang yung kaya na lang patayin. Yung kaya pasalan. Then, dismiss, and then, tingnan niyo po, pag nag-report sila, nag-rehearse ng napag-usapan doon sa Jerusalem, dapat present ang church, hindi mga elder lang. Ang sabi po rito, and when they had 30, and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle. Doon babasahin sa church yung epistle ng pagkasunduan. Ang ganda po mga kapatid ng church-to-church settlement. At maganda po yung naging resulta ng mga bagay niya. Nag-focus po sila ng great joy. Sabi po, which day, sa verse 31, which when they had read, nung nabasa yun, galing sa mga apostles at sa Jerusalem church, they rejoice for the consolation. Maganda po ang idinulot na sa mga kapatid naging dahilan ng great joy at consolation sa mga kapatid sa Antioch at sa Syria at saka sa Cilicia. Kasi po, ginawa nila yung tamang church to church na ugnayan. Hindi binaypas po yung authority ng church. Doon may mga apostles, apostles, pwede na pero hindi. Tinunod pa rin po yung church to church. Sa pagtatapos po mga kapatid, hindi tayo masyadong mahaba ang topic. Napabilis tunay nga po, it is true that there is no such thing as perfect church. Walang perfect church. Yan po sila sabi sa inyo. Hindi po yung perfect church na hindi nagkakamali, hindi nagkakaproblema. Doon na mayroong perfect church na yung glorious, yung babalikan ng Panginoon, yung mature church. Perfect din ang tawag doon. Kaya lang, hindi yung perfect na sinless, kundi perfect as a mature church. O tinatawag na faithful church. Hindi yung babalikan ng Panginoon. Pero, ang mahalaga po ay nasisettle ang mga problema sa church. Yan po ang mahalaga. At sinesettle sa pamamagitan ng grace ng Panginoon. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sa pamamagitan ng turo ng mga apostol. Marami po may mga ano naman po may mga faithful din naman church sa Bible tulad ng Smyrna at saka ng Philadelphia. Mga faithful po yan. Sa Revelation chapter 2 verse 10, sabi po, be thou faithful unto death. Sinabi po doon sa Smyrna. Sa Philadelphia po naman, 3 verse 8 to 10, for thou hast a little strength, little strength lang siya, pero tingnan nyo, and has kept my word, kahit may little strength, iningatan naman yung salita ng Panginoon, and has not denied my name. So, kinukuha ko lang po, hindi po yung talata. Because thou hast kept, so verse 10, the word of my patience. So, iningatan. May mga church po na nag-iingat talaga ng doktrina, nag-iingat ng kanilang sarili, nag-iingat ng church. At sila po naman ay iniingatan nila
ng Panginoon. Thessalonian Church, mga ano rin po yan, mga church na faithful din po yan. Na ang pinapatan po nila, tingnan niyo po, babasa po tayo sa 1 Thessalonian chapter 1 Thessalonian 1 verse 1 verse 6 to 8. Ang sabi po rito sa Thessalonian Church, and ye became followers of us. Si Paul po nagsasalita niya. Naging followers of the apostles po itong Thessalonian Church. And of the Lord, hindi lang sila naging followers ng mga apostles, and of the Lord. Having received the word in much affliction. So, nireceive nila, kahit may affliction, nireceive nila ang word of God with joy of the Holy Ghost. Kaya may joy ang pag-receive ng word of God in affliction, with affliction, kasi may Holy Ghost. Ay, di po ba ang Holy Ghost ay comforter? Kaya kahit may affliction, masaya po. Kasi yan po makikita natin isang taong ligtas, isang church na ligtas. At faithful. So, sabi dito sa verse 7, so that ye were examples to all that believe in Macedonia and Achaia. So itong Thessalonian Church, naging model church din po ito, pattern church ito, ng mga taga-Macedonia at Achaia. Ang Macedonia, magandang church yan. Yan ay kahit mahirap na church, kahit nasa poverty, nasa below poverty sila, tumutulong yung church na yan sa Macedonia. Pero anong minodel niya? Anong naging pattern niya? Itong church na to sa Thessalonica. Ngayon, titingnan natin, kanino pumattern itong church sa Thessalonica? Tingnan po natin sa chapter 2, verse 14. Tingnan niyo po. At makayugnay po natin ito sa pinag-aaralan natin sa chapter 15 ng Acts. Verse 14, sabi po dito, verse 13 muna po, ng 1 Thessalonians chapter 2. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which ye heard of us, na narinig sa amin, you received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Ngayon, pagkatapos ma-receive yung word of God, na nag-work ang word of God effectually sa kanilang puso, sa mga sumampalataya, verse 40. For ye brethren became followers of the churches of God, which is in Judea, are in Christ Jesus, for ye also have suffered like things of your own country. Saan po nagpumattern itong church na to ng Thessalonian, na pinapattern ng church ng Macedonia at saka Achaia sa mga churches ng Judea. Kasama ang Jerusalem. Kasi nandun ang mga apostles. Nandun ang turo ng mga apostles. Kita niyo po? At doon po maganda, itong ating pattern church na to, church to church settlement, ito pinag-aaralan natin to, doon po pumattern din ang itong mga churches na to. Kaya napakahalaga po na makita natin yung mga faithful churches na yan na dapat natin maging pangagayahin po. Sila maging model natin. At huwag yung mga church na Laodicea, yung sa Revelation chapter 2, verse 4 to 5, iniwan na ng Ephesians Church ang verse lang niya, hindi na si Christ. Oo, matrabaho sila, tinatrabaho nila, masipag sila sa mga gawain pang church, nagdudoktrina na sila, pero iniwan dapat, left thy first love. Iniwan mo yung una mong pag-ibig. Alin? Hindi na si Kristo ang first in rank sa love ng mga taga-Efeso. Pero masisipag sila. Pero hindi si Christ yung first in rank. Hindi siya yung number 1 na iniibig nila. Hindi siya yung pangunahin. Pero masisipag sila. So hindi lang gagayahin lalo na ang Laodicea. Thyatira, may Jezebel. Sasabay may Jezebel. Hindi rin tayo papatag sa mga ganon. May nangangarang na ano. Tapos sa mga charges na sinasabing mayaman at hindi na nangangailangan. Mga ano yan, mga anong tawag doon, mga high pride na charges yan. Lumulobo, inflated church yan. Inflated. Kumbaga sa tao yan, parang mayroong personality disorder na yung delusion of grandeur. Na lagi yung sarili. Parang gano'n lang ang church sa Laodicea. Wala na akong pangailangan, mayaman ako.
I have need of nothing. Pero hindi, sabi ng Panginoon, ikaw ang poor and blind and naked, sabi ng Panginoon. At pinabibili siya ng gold. Ano ba? Tama po ba? Gold, may pinabibili sa kanya. Ayun. Tribe. Kasi nga, nagmataas na siya eh. Naging ano siya, pang-compose ka, yung parang ano siya, yung high pride na siya. Hindi katulad nung Smyrna, may little strength pero naging faithful. Pero itong Laodicea, yung maman, yan, ang nangyari. Nagyabang na. So, hindi po dapat yun ang pinapatel, yung mga ganyan. Of course, mga church sa Judea, dapat natin gayahin din yan. So, dahil nga po na nasabi sa inyo, they are not perfect or sinless church, pero perfect sila, nag-mature po ito mga churches na ito, na napag-aralan natin. Kasi marunong silang mag-settle. Alam nila yung mga pamamaraan, alam nila yung procedure, biblical procedure, alam nila na yung turo ng mga apostles ang dapat nilang sundin. At kahit nga mga apostles, bumabagay pa rin ng mga written sa Old Testament. Matulad ni James. And then, nagsuportahan sila. Sa discussion po sa church, mga kapatid, ano po yan? Pag alam mo namang tama, yung sinasabi, encourage mo siya. Palakasin mo siya. Sabi nga sa Philippians, huwag yung sarili natin. Pagtama ang kapatid, hindi po. Huwag yung tayo, parang pasok tayo ng pasok, parang lagi tayo magaling. Hindi po ganyan ang church ng Panginoon. Philippians chapter 2, verse 2 at 3. Sabi po rito, let nothing be done through strife and vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ang sabi rito ay naipalagay ng bawat isa ng iba na lalo mabuti kayo sa kanyang sarili. Hindi yung sarili ko, ang mas magaling ako kayo sarili. Huwag kayo. Meron akong mga kapatirang nakaka-discussion sa mga aking ang po nila yung ito, magagalang po sila. Ang sarap po makipag-discussion sa kanila. Kahit pastor, tumatagilid pag nagsasalita. Napaka-humble po nila at hindi laging magaling yung mga officer. Mas mas yung mga deacon at members, sila yung laging nagsasalita. Pagkaman yung pastor, inaayos sila sa bandang mali pagka yung conclusion natin. Dapat ganun po tayo. Ayoko lang po magsabi ng mga pangalan ng mga church. Pero nakikita ko po na may matitino sa ating kapanahon natin, marami pa rin naman po matitinong churches na marunong mag-settle, marunong mag-usap, nagbibigayan, pababaan, hindi pataasan. Kasi kailangan kong masettle ang lahat ng error in a peaceful na manner, in a peaceful way, in a biblical way. Yan na po mga kapatid ang dapat natin tandaan. Tayo po mga kapatid, as an independent organized local churches, pwede po ba natin gayahin yung ating pag-aralan sa Acts chapter 15? Pag-pray natin. Pwede. Sa biyaya ng Panginoon, maganda yung gano'n. So, pag may mga usapin tayo, ating isa lang alam naman natin yung authority ng church. Kahit siguro magkamero sa inyo ng pastor, huwag naman yung babarasurin ang church. Huwag yung mamanipulahin. Gawin natin ito. Tutusin, kaya marunong din naman si Barnabas at saka si Paul, bakit hindi nila binaraso? Kinailangan pa nila. At nakinig sa church, sa consent ng church, in-appoint sila ng church. Hindi sila yung nag-appoint sa church. Ayun, sa panahon kasi ngayon, ang nangyayari, ang church ang pinagdadaroan sa kamay ng pastor eh. Hindi siya yung papasak sa church eh. Ito mga panahon, yung mga Armenian church, karamihan natin, kaya karamihan ngayon, lalo na yung mga churches na may main, nilalaro lang pinapaikot lang sa kanilang mga kamay yung libo-libo nila mga. At ang mga member hindi nagigising, palibasa hindi na open. Walang work of grace lang sa kanila. So pwede natin siguro silang pagka may mga problema tayo, bilang pattern church sila, siguro mas maganda mag-meeting ng church, kung ayaw, tsaka hindi kami sa Tanawan, pag nag-meeting po kami, hindi, labas po kayo. Maliban lang tayo may conflict, church to church yan. Magpapadala ng bawa,
dito nang galing ang problema, magpapadala ng sugong tanawan. Nang ganun din, maganda. Tapos ayusin dito, pag-uusapan, tayo naman malalapit, may mga ano tayo. Pero yung panahon yun, sulat at saka yung pag-uusap talaga. Okay. So, igalang natin yung authority ng church. Dito, iginalang yung authority ng church. Doon na may mga apostles and elders, iginagalang nila. Wala po dyan, ano yun. Dyan, nakita po natin lahat. Concept ng church, pag-inacknowledge ng church, okay yan. Dinicide ng church, okay yan. Wala tayong mababasa rito ng one-man decision. Maging si James at si Peter, nagbigay lang ng sentence nila, pero hindi kailangan i-accept yun ng church. I-accept ng multitude. So, sa church ng Panginoon, walang one-man decision. Ikikot si Kuya. Gayahin po natin yung mga churches sa Judea, na kung saan sa Jerusalem, na kung saan ng mga panahon yun, may present pa mga apostles. Huwag po tayo gagaya sa mga churches na mali, na may mga problema. So, by the grace of God, sana magaya po natin sila. Kasi, kung hindi po natin gagayahin, kung hindi po natin isa sa puso itong ating mga natututunan, hindi natin ito kayang i-apply. At kung hindi rin po tayo ginagabay ng Holy Spirit ng Panginoon, mahirapan po tayo mag-apply. At kung hindi tayo church ng Panginoon. Pero kung kayo po ay church ng Panginoon, na in-organize sa biyaya ng Panginoon, magagawa nyo. Kailangan lang po talaga ituro para magawa natin. So hanggang dito lang po mga kapatid. Pagpalain po kayo. Gayahin niyo. Succession din po yan. Tama po. Wala tayo sa succession. Yes. Tama. Hanggang sa panahon natin ngayon, succession yun eh. Nasa atin ang turo. Kaya gayahin na natin yung pinagmulan. Kasi turo ng Panginoon sa Kristo, turo ng mga ako. So, nandito na po mga kapatid. Tayo po kayo. Tapos, kaya na tayo. May blood sample. Ano sample?
Mga nasa labas mo play ka sa labas. Tayo na sa dami mga sa silang Diyos na salamat po kayo sa amin. Salamat po kayo sa mga salitang amin na pag-aralan. Salamat po kayo sa amin ang salamat po namin ito ang patuloy kayo magbiyaya sa iglesia nito sa pag-observe po ng una ng Panginoon sa mga pinapahiratan ng walang pagkakura. Ito po ay sumisimbolo sa inyo sa Panginoon na ilibas po sa para sa amin kami, para magkampo kami na kahit yung salamat po Diyos at salamat po namin na magkakasila po ito na ang dala pangalan ng Panginoon Jesus. Sige po, sabay-sabay yung mukha niyo. Tayo kung manalangin mo. Ang mga Diyos na nakita sa salamat Panginoon. Sa 3 point Panginoon na inyong pinagalaw sa Panginoon sa oras ng pantawan.
Okay po mga palis, sabay-sabay. Dito po sila pinapapag-pray kanina sa brother. Ayun, nakapitali. Para kita mo na ako. For consider that tayo na nalangin. Panginoon namin Diyos ang mga bitang ng mga kalahad. Ang namin ng Diyos, ito namin Diyos, ang Panginoon ng Puri, salamat. Yan, namin Diyos na kalidad, ay Panginoon sa ito, Thursday, ito, Pagkawan, Pagkawan, galing po mata na Scout Church, Panginoon, dahil Panginoon, ang araw ito ay papatunay ng ito'y nalugsong sa pinayun ng Panginoon sa mga dito na amin sinasagawa. Maraming Panginoon sa patuloy ng gabay, sa palago, sa mahal Panginoon, sa alam ng Panginoon. Kailangan Panginoon sa nalakasan, sugat at bigyan Panginoon ng membro, dito sa mga kaalaman, kailangan din po Panginoon sa comfort, sa joy, ng mga salita. Kaya Panginoon, pagsubok, bigyan ng dumati, sa amin, kasi po itong pinapatibay, nakakalakas sa kapil ng mga pagsubok araw-araw. Panginoon, tawag, nagawad mo pong misa ng kakulangan, salamat sa inyo, Ama. Ang dinadalangin Panginoon, ang kalaban, patuloy mo pa rin kong paggabay, paglalay, pagpuspos ko, nakaalam sa tuman, sa bawat isang mga Panginoon, na nasa iwa po namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na tama, na naayos sa liwanag ng salita, Panginoon, na dinadalangin namin, Panginoon, patuloy na pagpapasay mo po, pagpipilid sa alaman, sa mga natin sa pinagkakalang, Panginoon, ito po yung naitutulong sa amin ng tama at ayos upang magkaroon po muna ng proper doctrine at proper practice, Panginoon. Upang hindi na po ang Panginoon mga perfect church ay magawa po namin, Panginoon, ng tama dahil alam po namin ang mga salita ninyo, Panginoon. Pinagpinahin namin naman isa sa paraling bawat isa, Panginoon. Gawin niyo po sa bawat isa, Panginoon. Hindi po gamit po ang bawat isa. Magpalagyanan po namin ang salita ng Diyos. Masulit na dito. Sino po Panginoon ang bilang? Salamat. Pangalan po ng Jesus. Amen.